Marami po sa tao ang lumalapit sa Diyos na may kahilingan. Amen? Inihiling natin ang kagalingan kung meron po tayong sakit at karamdaman. Inihiling natin na bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa marami pong bagay. Pagpalain niya ang ating mga buhay at patuloy po tayo na magtagumpay. Pagpalain niya ang ating mga pamilya, pagpalain niya ang ating mga hanap buhay o maging ang ating pong kabuhayan. At wala naman daw pong masama na humingi tayo ng pagpapala kapagkat kalooban po ng Diyos na tayo po ay pagpalain. Amen po ba? Pero may isang katotohanan na madalas po nating nakakalimutan. Marami po sa atin nais lang tumanggap ng pagpapala, ngunit kakaunti po sa atin ang handang sumunod doon sa nagpala. Madali lang po sa atin ang humingi. Pero ang sumunod sa kanyang utos at kalooban, doon po tayo nahihirapan. Gusto po ng Diyos na pagpalain tayo, pero higit doon, gusto rin po ng Panginoon na maging masunurin tayo. Madaling manalangin ng ganito, Panginoon, pagpalain mo po ako. Ngunit kapag sinabi na po ng Diyos na talikuran mo muna kasalanan mo, magpatawad ka muna, magpakumbaba ka, sumunod ka sa akin at maglingkod, doon po tayo nahihirapan. At marami po sa atin ang tumatalikod at hindi na po nakakasunod. Church, gusto po natin ng bunga, pero ayaw po natin ng ugat. Ugat na siya pong nagiging dahilan para po ang isang puno ay magkabunga. Gusto po natin ng ani, pero ayaw po natin magtanim. Gusto natin ng corona, pero ayaw nating yung krus na pasanin. Sa umaga pong ito, ang design po natin ay pinamagatan ko po, madaling pagpalain, mahirap pasunurin. Madaling pagpalain, mahirap pasunurin. Sa teksto po natin na babasahin, hindi po nagsimula si Lord ng pangako ng pagpapala. Nagsimula po siya sa kondisyon ng pagsunod. Basahin po natin. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Yun niyo po yung pong may highlight. Kung iyong susundin, yun po yung kondisyon. Amen. Lahat daw ng pagpapala ay darating sa iyo at iaabot sa iyo. Meaning, ipinakikita po rito sa atin ng Diyos na ang pagsunod ang daan patungo sa pagpapala. Hindi po naghahanap ang Diyos na willing po, mga kapatid, na sumunod sa lahat ng kanyang inuutos at sasabihin. Okay? Hindi naghahanap ang Diyos rather ng gusto lang niyang pagpalain. Naghahanap din ng Diyos na willing na sumunod sa lahat ng kanyang inuutos at sasabihin. Amen po ba? Simulan po natin doon po sa 10 leper. Sa Lucas 17:11, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumisigaw, Jesus, Panginoon, mahabag kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at lumilim. Alam natin ang istoryang ito, amen? Dito po mga kapatid, nasa lubong ng Panginoon yung 10 ketongin. Sumisigaw sila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Bakit po sila sumisigaw? Kasi hindi sila makalapit sa atin pong Panginoon dahil po sa kanilang sakit. Bawal po sa kanila na makihalubilo sa mga taong walang sakit na tulad ng sa kanila. So ano pong naging tugon ni Jesus? Lumakad na kayo at patingin saan? Kung kayo po yung may keto,
ano isipin po ninyo? Nasa harapan nyo na po ang atin pong Panginoong Jesucristo. At alam po ninyo na siya lang makakatulong po sa inyo, kaya siya ang tinatawag natin para po tulungan tayo. Pero tapos ang sasabihin niya sa atin, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Ano mararamdaman niyo? Kasi po sa ibang pangunawa, ang ibig sabihin ni Jesus sa kanila, sa mga pare na lang kayong magpatingin, huwag sa akin. At kung mahina ang ating pag-intindi sa salitang ito, masasaktan ka. Amen po ba? Ganun pa man, ano ginawa po nila? Ano ginawa po nung 10 lepers? Sumunod sa inutos ng ating Panginoon. Tanong, kailan sila gumaling? Nung lumapit sila kay Jesus o nung sila ay sumunod sa inutos sa kanila ni Jesus? Nung sila ay sumunod. Pagagalingin din pala ni Jesus, bakit hindi nung una silang lumapit? Bakit kailangan pa niyang sabihin, magpakita kayo sa pare? Bilang isang utos. Nakita po niyo? It's easy for him to heal them. Pero hindi po niya ginawa at once. Alam po ginawa niya? Tinest niya yung pong 10 na nangangailangan ng healing kung kayang sundin yung kanyang inuutos. At wala naman pong kaugnayan dito, hindi po nagkaroon ng kaugnayan dito yung pare. Ang sabi rito, magpakita kayo sa pare. Kasi hindi pa ho nila nakikita yung pare. Hindi pa sila nakararating sa pare. Gumaling na po sila, amen. So dito po malinaw na hindi po yung pare ang nagpagaling. Kundi sino po ang naggaling? Si Jesus po ang nagpagaling. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, gusto ko po ipaabot ito sa ano? Gustong ipaabot sa kanila ng Diyos na ang pagpapala ay hindi lang ang paglapit nyo sa akin. Ang pagpapala ay nasa pagsunod nyo sa akin. Amen. So, gaya po na sinasabi ko nga sa inyo, madali lang po ang tumanggap ng blessing. Pero hindi po madali ng tao ipasunurin. At dyan tayo madalas nasusubukan ng ating pong Panginoon sa kanyang mga sinasabi at inuutos. Akala po nila tapos na po yung test ni Lord sa kanila. Ituloy po natin basa, tingnan nyo. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpapuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito isang. Gusto ko pong maging sensitive po tayo rito, mga kapatid. Sabi rito, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Silang lahat. Take note silang lahat. Hindi pa sila nakararating nga sa pare, gumaling na sila. Okay? Take note. Kung silang lahat ay gumaling, bakit isa lang ang nakapuna na siya'y magaling na? Lahat po ba sila'y gumaling? Bakit isa lang po ang nakapuna? On their way. May isa na nakaramdam na siya'y magaling na. Hindi ko ba naramdaman nung siya? O manhid pa rin ang kanilang mga katawan. Dahil alam natin na sakit na ketong, amen? Kinakain ka na ng daga, kinakain ka na ng langgam, hindi mo pa nararamdaman. Kaya nauubos unti-unti ang iyong laman. Tama po? So, yun din ba? Kaya hindi ho nila naramdaman na magaling na sila dahil hanggang ngayon manhid pa rin yung katawan nila? I don't think so. Tama po mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? So, bakit hindi ginaya nung Siyam yung pong isa na nagbalik at nagpasalamat? Bakit kaya? Pwede po bang magpasalamat ang tao na wala siyang tinanggap? O kaya ka nagpapasalamat dahil meron kang natanggap? Ulitin ko. Pwede po bang magpasalamat ang tao? Parang ganito lang, wala pa akong tinatanggap. Lord, thank you. Thank you in advance.
Saan? Sa mga tatanggapin ko bukas, sa tatanggapin ko next month. Pwede? Pwede? Dito, makikita niyo kapatid. Hindi ka pwedeng magpasalamat na wala ko pang tinatanggap. Bakit? Kasi ano ang iyong ipagpapasalamat? Wala ka naman tinanggap. Tama po. Pero dito, the mere fact na sila'y gumaling, meron silang tinanggap. Tama po. At yung tinanggap nila, sure ako, may gumawa nun. Tama po ba? Okay. Kaabalahan pa na balikan mo at sabihin mo doon kung sino man siya, salamat sa ginawa mo. Salamat sa binigay mo. Salamat sa pagpapala mo. Amen. O ito po sasabihin ko sa inyo. Yung may tinanggap ka at hindi mo magawang pasalamatan siya, paano mo pasasalamatan yung wala? Kasi yung wala kang tinanggap, okay yun, given. Wala kang dapat ipagpasalamat. Pero kung may tinanggap ka at hindi ka nagpasalamat, may problema ka. Hello? Merong isang nagbalik. Okay po ha? Gusto ko makita niyo. Okay. Talking about pagbabalik. Ito po ay hindi ito pa yung pinaka-worst ha? Pero tingnan niyo po yung pong meketo. Yung pong kamay niya halos nauubos. Dito maganda pa eh. May natira pang ilong. Kasi yung iba talagang naubos na pati ang ilong. So ang may sakit na keto, unti-unting nauubos ang kanilang laman. Ganyan po ang kanilang kalagayan. Pero again, hindi pa yan ang pinaka-worst. Nang sabihin gumaling sila at luminis, ibig sabihin mga kapatid, yung laman na nawala sa kanila, ibinalik itong lahat ng Panginoong Hesus. Yung daliri na napupudpod, ibinalik ng Panginoong Hesus. Amen. Yung ilong na nauupod na, ibinalik din ng Lord Jesus. So anumang nabawa sa kanilang katawan, muli itong ibinalik sa kanila ng Diyos. Kaya sila gumaling at luminis. Ibinalik sa kanila ng Diyos yung kanilang katawan at kalusugan. Pero isa man, mga kapatid, doon sa Siyam, hindi nagbalik sa Diyos para ibalik naman sa Diyos yung nauukol para sa kanila. Ano ba ini-expect lang ng Panginoon? Papurit pa sa langit. Kaya nagtanong dito si Lord. Ang tanong, tingnan ninyo, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang Siyam? Wala bang nagbalik? Yung word na nagbalik, mayroon akong ibinalik sa inyo. Lahat nung nawala sa inyo. Dahil gusto nyong mabuo, gusto nyong gumaling, gusto nyong makumpleto. Pero yung para sa inyo, naibigay ko. Pero yung para sa akin, nahihirapan. Kaya sinasabing madalas ng Panginoon, madali lang sa akin na gawin yung bagay na hinihingi mo. It's easy for me to bless you. Pero nag-i-struggle ka. Saan? Sa pagsunod mo. Sapagkat kung i-bless kita, mga kapatid, at hindi mo kayang sundin yung inuutos ko sa iyo, mananatili ka ng ganun sa kondisyon. Bakit? Pwede ka naman palang pagpalain kahit hindi ka. At yun po ang ayaw ng Diyos. Amen. Naghanap ang Panginoon. Dito sa tanong niya ito, gustong ipaabot ng Diyos. Lumalapit kayo sa akin, sumisigaw at nagmamakaawa, mahabag ako sa inyo. Dahil may kailangan kayo sa akin. Pero kapag nakuha na ninyo ang gusto ninyo, wala nang may gustong magbalik para pasalamatan ako. Tingnan niyo Siyam. Nung makuha nila yung gusto nila, may nagbalik pa ba? Human nature ba yan?
na ang tao ay sadyang walang, sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ba yung tao walang utang? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Di ba? Kasi mga kapatid, dyan din tayo tinitingnan ng Diyos eh. Even doon sa maliliit na bagay, na kaya mong i-appreciate ito. Hindi kasi sa lahat ng magaganda lang na bagay na nangyayari sa buhay natin, doon lang natin siya pasasalamatan. Even doon sa mga bagay na hindi natin po ito pakinggan ninyo. Minsan, winawasak ng Diyos yung plano natin. Dahil yung plano natin ang siyang wawasak sa atin. You get me? Pero hindi natin naintindihan at first. Bakit nangyari yon? Bakit pinayagan ng Diyos? Bakit naman ginawa mo ito sa akin, Panginoon? Hindi mo maintindihan ng Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Pero hindi nangangahulugan dahil negatibo yung bagay na nangyari sa iyo, iniwanan ka ng Diyos at pinabayaan ka ng Diyos. Amen po ba? Pero may hinihintay ang Diyos. Naghahanap din ng Diyos. Amen. Kung hinahanapan natin ang Diyos din hinahanapan, ay, nasaan? So anong lesson natin dito mga kapatid? Pwede nating makuha yung gusto natin. Pwede niyang ibigay yung hinihingi natin. Pero mas higit ang pwedeng tanggapin ng taong marunong tumanaw ng utang na loob at marunong magpasalamat. Amen? Tingnan niyo po yung advantage. Kanina na may sakit sila, hindi sila makalapit kay Jesus. Amen? Dahil sumisigaw sila. Amen? Malayo. Amen po ba? Ngayon na may pagkakataon silang makalapit kay Jesus, isa lang ang nagbalik. Tignan niyo. Kanina, nagsisisigaw lang kasi ang layo eh. Bawal. Nung gumaling sila, hindi na bawal. At pagkakataon na yon, nang malapitan nila ang Panginoon at ito'y pasalamatan. Pero hindi rin na dinrab yung opportunity na yon. Oh. Amen po ba? Isa lang ang nagbalik. Ano sabi ni Jesus nung nagbalik? Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong. Okay. Di po ba kaya siya nagbalik? Ay parang magpasalamat dahil siya ay magaling na? Pero bakit ang sinabi rito ng Panginoon, tumayo ka at umuwi, pinagaling ka na? Ilang beses bang kailangan pagaling? Ha? At nanahimik ang kalangitan. Ilang beses? Kasi kaya ako nagbalik, just to say, thank you, Lord, kasi I'm already here. Tama po. O ito, pakinggan nyo. Yung pong siya ang pinagaling dahil po sa habang. Naawa sa kanilang Diyos. Kasi ang sigaw nila, mahabang po kayo sa amin. Nahabag ang Diyos. Gumaling sila. Pero yung pong nagbalik, pinagaling ng Diyos sa habang, pero gumaling din po siya, bunga ng kanya. At hindi na po physical healing ang binabanggit dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, pwede ho ninyong makuha yung bagay na hinihingi nyo. Yung bagay na sinasabi natin kailangan ninyo. Binigay ng Panginoon eh. Ginrant naman eh, di ba? Hindi naman sila dininay, amen? Pero tingnan nyo mga kapatid, sino ang mas higit na napagpala? Yung siyam o yung nagbalik? Yung nagbalik. O ba't pinakita ito sa atin ng Panginoon? Yun po ang ina-expect ng Diyos. Dahil hindi pa kasapat yung blessing na tinanggap mo. Meron pa. Sabi mo, meron pa more. Amen? Hindi pa rin natatapos. Meron pang gustong gawin ng Diyos. Pero tinignan ng Diyos, hindi lang pa sa sumunod ka, kundi pwede ka bang magbalik.
para pasalamatan mo ako doon sa bagay na nangyari sa iyo. Ano tinuturo sa atin dito ng Diyos? O ito, sa lahat ba ng sandali, laging lumalabas sa iyo, salamat? O kapag ikay nagalit at nabigla, ang lumalabas sa iyo, puto, puto, puto. Hindi pa sa salamat, kundi puto kutsinta, puto bungbong. Kita niyo, kapatid? Kasi dapat sanay tayo eh. O ito, ulitin ko sa inyo, baka merong hindi nakarinig nung nakaraan. Okay? O ito, ulitin ko ha. Ang pagtulog ninyo sa gabi, desisyon nyo. Pero ang paggising nyo sa umaga, desisyon ng Diyos yun. Hindi na kayo. Bakit? Kasi merong pong taong natulog, hindi na. O, kung kontrol niya ang paggising, ba't hindi niya nakontrol? Pero yung pagtulog, dahil inaantok ka, matulog ka. Desisyon mo yon. Pero bukas, ang paggising mo, desisyon ng Diyos. Tama po. Nung magising ka, bumangon ka, anong una mong ginawa? Hinanap ang cellphone, baka may nag-text kagabi, o nagtimpla ng kape, at bumili ng pandesal bago magpasalamat. Kita nyo? Ulitin ko. 121 verse 4 ng awit. Ang Diyos ng Israel hindi natutulog. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Sapagkat binapantayan niya tayo dahil nais niyang masiguro na bukas ng umaga, gigising ka. At kapag gumising ka, dapat ang unang lumalabas sa bibig mo. Tanong mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Ano po kaya kung hindi sinabi ng Panginoong Hesus dun sa lalaki na tumayo at umuwi? Tatayo kaya yung tao at uuwi? Baka po hindi. Tama po? Kasi yun, nagpatira pa eh. Sa labis na pasalamat, nagpatira pa, dumapa. Thank you, Lord. Nagpupuri, salamat pa. Kailan lang siya tumayo? Nung sinabi ng Panginoon, tumayo ka na at umuwi. Kung hindi kaya sinabi ng Panginoon na tumayo at umuwi, tatayo kaya yung tao? Ha? Dito po hanggang sa huli. Gusto pong ipakita ng tao na tumanggap ng kagalingan. Dahil buong buhay niya, separate na siya sa kanyang mahal sa buhay. Isolated siya. Ano sila di ba? Yung sila despise pa tawag doon. Yung sila hindi tanggap, mga kapatid. Amen? Pero dito, tingnan ninyo. Hanggang sa uli, gusto niyang ipakita sa Panginoon, kung hindi kayo mag-uutot, hindi ko gagawin. At kung sabihin sa kanya ng Panginoon, tumayo ka na at tumuwi. Doon lang siya tumayo at saka sa uli. Amen, mga kapatid. Dahil pinahalagahan po niya na kaya siya gumaling ay bunga ng kanyang pag. Amen, mga kapatid? Importante yan sa atin. Sabihin natin, all together, madali ang pagpalain. Mahirap pasunurin. Okay, ito pa isa. Lapit na po tayo. You know him? Si Naaman. Ano sakit niyan? Tingnan natin ha. Medyo long reading ito, pero sabayan niyo ako para lang maintindihan natin istorya. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na keto. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabiyag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito na asawa nino.
ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na papagalingin siya niyon. Sino nagsabi? Sino nagsabi po doon? Yung katulong. Okay. Asa na tayo? Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. O, verse 5. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at papadala ko sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong, 6,000 at 10. So, doon sa binanggit ko, anong katayuan po ni Naaman? Anong katayuan? Okay. Meron pong nakakaangat sa buhay. Amen po. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito sabi ng sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagaling mo siya sa kanyang ketong. O, verse 7, ano nangyari? Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ano ginawa? Pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman ay naghahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. O, yun naman ang sagot ng punghari. O, ito yung kasunod. Nang mabalitaan ni Eliseo, ito yung propeta, ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang maraming yan. Sino kasama? So, hindi siya ordinaryo. Tama po, ha? Gusto ko lang makita po ninyo yun. Na nakasakay sa kabayat mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng... Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at magbalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Okay na. May instruction, may utos. May utos. O, eto. Nang marinig ito, galit na umalis siya na ama. Sinabi niya, akala ko pa namin sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh. At ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Parpar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit lumapit sa kanya ang mga nagbukod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang paggagawa sa ng propeta, di ba't gagawin ninyo yon? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng pinagbili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at luminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Okay? Si Naaman ay isang pinuno. May kapangyarihan, meron din siyang kayamanan. Amen? Sikat naman dirigma dahil lagi siyang pinagtatagumpay na Yahweh. Respetado siya ng mga hari. Pero meron siyang isang problema. Isang problema na hindi niya kayang solusyonan kahit ano meron siya. Kahit malawak pa ang kanyang impluensya. Amen? Ipinakikita lang sa kwentong ito na may laban tayo sa buhay na tanging Diyos lang ang pwedeng magbigay ng solusyon at kasagutan. Amen? Hindi ito kaya ng sino man. Na merong mga bagay na nasa sa atin. Kaya nga po, ito po yung word. No? Ang tagumpay sa labas ay hindi garantiya ng kapayapaan sa loob. Nagkakaisa po ba tayo? Hindi dahil nagtatagumpay ka. In the area of what? Ewan ko, sa karir mo. Sa estado mo. Sa marriage life mo. Pwede sa lahat po ng aspeto nagtatagumpay ka. Pero
Pero hindi po yon ang indicator na mayroong kang tunay na kapayapaan sa iyong puso. Kita niyo po, may impluwensyang tao, may kakayahan sa buhay, pero meron siyang isang church, listen. May mga bagay na kahit tiningin mo sa Diyos, hindi niya ho binibigay. Ano po ibig sabihin? Si Paul meron ng karamdaman. At 3 beses po niyang hiningi ito sa Diyos na siya'y pagalingin. Pero alam niyo ba, sagot ng Panginoon, my grace is sufficient. Kung kailan ka mahina, doon ka nagiging malakas. Mag-isip ka. Paano naging malakas? Nangihina ka. Kung kailan ka mahina, doon ka malakas. Balik na rin natin. Kung kailan ka malakas, kaya nyo bang tanggapin yung gano'n? Di ba? Dahil ipinakikita nito sa atin ng Panginoon, ang kalakasan nyo ay hindi. Ang kalakasan nyo, ako ang nagbibigay nito. At lalong nahayag ang kapangyarihan ko kapag nakikita na ikaw ay mahina sapagkat hindi ka nagmamalaki sa sarili. Amen! Ang totoo nun, doon mo nga ako naalala. Kung kailan may pinagdadaanan ka, doon mo ko nakikita. Doon mo ko naaalala. Kaya minsan, inaalaw din ng Panginoon na manatili yung bagay niya yun. Kahit kaya pa niya na pagalingin ito sa ating katawan. Bakit? Mas nai-enjoy nga ng Diyos. Di ba natatandaan niya sinasabi ko sa inyo? Kaya ko namang ibigay sa iyo ngayon. Kung ano gusto mo. Pero alam natin na kapag ka nakuha mo na gusto mo, tatalikod ka na eh. Amen? Pero ito, hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo, na hinihingi sa akin, iiwanan mo ko? Hindi mo ko iiwanan eh. Bakit? Kasi may kailangan ka eh. So kaya ang ginagawa ng Panginoon, yung bagay na hinihingi mo, hindi niya agad ibinibigay at once. Hindi niya binibigay. Hindi dahil hindi kaya ng Diyos na ibigay sa iyo, hindi dahil mga kapatid, idinidelay niya yung bagay na pwede niyang ibigay na ngayon dahil gusto ng Panginoon, mas ma-enjoy pa niya yung presence mo more than sa bagay na tatanggapin. Amen? Kaya nga sabi niya, madali kitang pagpalain. Madali lang. O ano nangyari? Mga kapatid, tingnan natin. Sa Syria, may isang pinuno ng hukbo. Nagngangalang mataas ang pagtingin sa kanyang hari. Ito po yung sinasabi ko kanina na yung tagumpay. Sapagkat sa pamamagitan niya, pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may nagtatagumpay sa anumang laban. Amen? Hinahangaan ng mga nakakakilala sa kanya. Maging hari, mataas ang pagtingin sa kanya. Isa siyang magiting na mandirigma. Yan ang panlabas na tagumpay. Pero ang problema niya, meron siyang isang sakit na kailangan ng kagalingan. O anong ibig sabihin nito? Kahit ano pa ang meron sila, kapag merong isang bagay sa buhay mo na iniisip mo at labis kang nag-aalala, hindi ka makakasumpong ng kapayapaan. Amen? Nang sabihin ni Eliseo na maligo sa ilog Jordan 7 times. Tama ba? Okay, ano naging reaksyon ni Naaman? Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Amen? Galit Sinabi niya, akala ko pa may sasalubungin ako. Okay, lagpas na tayo ron. Pakinggan niyo to. Ang kapalaluan ang pinakamalaking hadlang sa himala. Dahil ang feeling ni Naaman, entitled siya. Dahil hindi ganon ang pagtugon na inaasahan niya mula kay Eliseo. Kaya nag-react siya.
Para niyang gustong sabihin kay Eliseo, do you know who I am? Kilala mo ba ako? Di ba kapatid? Nung Don Watch nga natin, naalala ko di ba? Talagang magre-react di ba? Yung ama na lumapit kay yung sinabi ni Pastor Santi, yung ama na lumapit dun sa kay Lord Jesus Christ, dahil yung anak niya naghihingalo, 50-50. Oh. Tapos ano po nangyari? May babae naman na umagaw ng eksena, yung dinudugo. Di ba? Oh. Siguro ganito mga kapatid, babawan natin. Halimbawa, nakapila tayo sa ayuda. Ikaw ay nakalista sa ayuda. Ikaw nakalista, nakilista. Tapos may sumingit na hindi nakalista. At nabigyang una. Ikaw na nakalista. Ano gagawin mo? Magre-react ka, hindi? Magre-react ka. Uy, yung una kami sa'yo Bakit tinanong kami? Hindi pa pwedeng walang magre-react. Amen? Yung nasa una, magre-react. At pag nag-react yung nasa una, yung kasunod, anong sasabihin? Tama. Alam niyo kung ba't nag-react kayo? Kasi feeling entitled tayo. Tama po? At yun po yung reaksyon ni Amen. Pinuno ako. May dala akong pera. Hindi ganyan ang inaasahan ko na nagagawin mo. Di ba? Pero mo sasabihan mo siya, pinuno ako. Tapos sasabihin mo sa akin, lumusong sa ilog. Tapos yung ilog burak. Puti. Wala ba kang malinis na ilog na pwedeng puntahan at doon ako lumubog? Kung paglubog lang din naman, yun ang proseso, pwede naman akong gumaling sa malinis na tubig. Bakit dito sa marumi? Mag-isip kayo. Pinuno ako. Nagtatagumpay ako. Nagbibigay ako ng karangalan sa bayan. Tapos isang kang propeta, utusan mo ako na At ito matindi kapatid. Sabi po nung katulong, hindi mo ba kahit mahirap ang ipagawa sa inyo? Gagawin nyo? Gumaling lang kayo? Tama po ba? O ano po ginawa? Pagmasdan nyo ito. Kasama niya yung mga tauhan niya. Lumusong siya ngayon sa tubig. Jordan. Dito. Sa tingin nyo, yung mga kasama niya, di ba, ang hinihintay nun, pag-awa, magaling. Tama po ba? Nung lumubo, nung umahon, may ketong pa na. Ilang beses? 2. Umahon, may ketong pa na. O ikaw, anong kasiguruhan? Na kung gagawin ko yung 7 beses na ito ng paglubog, guarantee na ako'y gagawin. May kasiguruhan ka? Nakakadalawa na ako Nakakatatlo na ako Amen? Mga kapatid, alam niyo po ba na maraming himala ang hindi natin natatanggap? Hindi dahil walang kapangyarihan ng Diyos na gawin ito, kung hindi dahil ayaw nating gawin yung ipinagagawa niya sa atin. Tingnan niyo po sabi ng katulong. Ayan tingnan niyo. Ngunit, Ginoo, kung mas mahirap pa yan ay paggagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo yun? Gano'n pa yung paghuhugas ng niyo para kayo luminis? O nito mga kapatid, gusto po ni Naaman ng resulta, pero ayaw niya ng proseso. Hindi na po ketong ang problema dito, kung hindi yung kataasan ng tingin niya kung sino siya. Hello? Ilang beses siyang pinalubog again na tubig? Okay. Okay na magsumagot. Pwede ba siyang pagalingin ng Panginoon kahit isang beses lang? Pwede, no? Kaya ng Diyos yun Ba't ginawang 7? Ba't ginawang 7? Ito, meron din similar ako. Tulad nito. Alam niyo kung ano? Yung Wall of Jericho.
Yung wall of Jericho, 7 times nyo na pinaikot sila. Tama? At napakabigat din yun para sa kanila, yung hindi sila magsasalita. Walang iimik sa kanila. Dahil kapag kami umimik sa kanila, nung oras na yon, hindi mangyayari yung purpose nila na pababaksakin yung wall of Jericho. Can you imagine? Iikot ka lang ng iikot. Oh, nakaikot ka na ng isa, dalawa, tatlo. Walang nangyayari sa pag-ikot mo. Wala naman nag-uusap. Alam niyo kung bakit? Pwede kasi magsalita ang isa ron. Napapansin mo ba? Parang niloloko na lang tayo. Tama? At kung may nabulungan kayo sa ano sasagot sa'yo? Pakiramdam ko nga. Ngayon, mag-i-spread na yung alin. Mag-i-spread na yun. Masisiraan ka na ng loob. Hindi mo na ngayon susundin yung inuutos sa'yo. Bakit? Kasi meron na pong nagsasalita na negatibo na naririnig mo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong. At dito mga kapatid, nag-iisa. Bakit 7? Okay? Bakit 7? Pakinggan nyo. Ayan o. Basahin nyo. Nang 7 araw, ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Binasbasan ng Diyos sa kanyang ginawang banal. Ang 7 araw natapos ng Diyos. Amen? Alin? Tinapos niya ng 7 araw. Kung ano man yung kanyang ginagawa. O bakit 7 beses? Dahil yun ang bilang ng completion. Yun ang bilang ng kakumpletuhan. Amen? Kung sa palagay nyo, 6 na beses lang siyang lumubog. Dahil yung pong unang lubog niya, nahiya siya. Nahiya siya dahil wala namang kagalingang nangyari. Di ba? Pangalawang lubog, walang kagalingan. Pang-4, walang nakita. Nakikita po siya ng mga kasama niya, mga tauhan niya na pinagtatawanan siya. Isa ka nakakita yung pinuno natin Di ba? Ilang panlubog. Ang kasiguruhan ko sa inyo na 7 gagaling ako. Alam niyo mga kapatid, sa pang-6 pa lang, pwede na siyang huminto at hindi na magpatuloy. Amen? Bakit? Ala siyang nakikitang kagalingan. Pero kailangan mong kompletuhin ang 7. Amen? Ano lesson learned? Ang himala ay hindi nakasalalay sa hirap ng inuutos, kung hindi sa katapatan ng ating pagsunod. Kung ayaw mo nang magsakripisyo, ayaw mong sumunod sa inuutos sa iyo, huwag kang humingi ng kahit na ano. Agree? Dahil halos lahat ng tatanggapin natin, ano man ito, lahat ng yan ay bunga ng pagsunod sa nag-uutos sa atin. Gusto mong kumita? Magtrabaho ka. Gusto mong umani uli? Magtanim ka. Gusto mong kumain? Magluto ka. Bishop, pwede naman ako kumain na hindi ako nagluluto? O di magbayad ka. Bumili ka. Amen. Bishop, hindi rin ako nagbabayad kasi libre. Yung pagpunta mo sa lugar kung saan pinakain ka na wala kang ginasta. May pamasahe? May gasolina? Bishop, wala rin. Bakit? Kapitbahay ko lang siya. Okay, good answer. Pero tandaan mo ito. Kung pinakain ka niya sa susunod, ikaw naman ang magpapakain sa kanya. Amen. Bishop, hindi. Kasi hindi naman ako sasama kapag niyaya niya ako. So, yun ang katuwiran mo. Yun ang katuwiran mo. Eto sasabihin ko sa iyo. Ang tapang. Duktungan nyo. Ang tapang. Sino ang tumulong kay Naaman para gawin niya yun? Sino? Sino tumulong? Misa ng mga taga-Syria ay nakabihag na isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Listen kapatid, madalas gamitin ng Diyos yung mga hindi natin inaasahan. Isang katulong, isang batang babae ang nagbigay ng pag-asa kay Naaman.
minsan ang sagot ng Diyos sa atin ay dumarating sa pamamagitan ng mga taong hindi mo pinapansin. Ano ang mensahe nito sa atin? Yung inakala mo na walang pwedeng maitulong sa'yo dahil ang tingin mo, sila pa nga ang nangangailangan ng tulong mo. Gagamitin niya ng Diyos sa oras na hindi mo inaasahan. Amen? O ito, sample ko sa inyo. Si Lazaro, nung buhay, walang pumansin sa kanya, nandun po saan? Sa gate ng mayaman. Tama? Humihingi ng makakain. Hindi nga binigyan ng mayaman eh. Amen? Hindi binigyan ng mayaman. O eto. So meaning, wala akong pakialam sa'yo. Hindi kita kailangan. As a matter of fact, yung pong pulubi ang may kailangan sa mayaman. Amen? O eto. Namatay silang pareho. Nung mamatay sila at naghihirap yung mayaman, ano hiling kay Abraham? Ang mga Abraham, utusan mo si Lazaro. Isaw-saw yung daliri sa labi ko, sa bibig ko, dahil nahihirapan ako rito. O tanong, sino hiningan niya ng tulong? Sino? Yung Lazaro na nung buhay, hindi niya pinansin. Dahil walang tulong na pwedeng gawin. Pero pagdating pala ng araw, siya humihinga ng mensahe. Minsan, yung taong hindi mo iniisip na makakatulong sa iyo, darating ang araw, siya ang hihingin mo ng tulong. Amen? O tulad po nito mga kapatid, hallelujah! O isang bagay, tandaan nyo, ang himala at pagpapala ay nasa pagsunod. Madali lang sa Diyos na tayo pagpalain, mahirap sa atin ang Lucas 6:46, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero ayaw niyong sundin ang sinasabi ko sa inyo. And here is our conclusion. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya po natin tumayo.